Dahil nabigo ang mga puwersa nito sa unahan ng labanan na makamit ang anumang makabuluhang pag-usad sa Ukraine, nagpasya ang militar ng Rusya na sumugal ng todo sa isang bagong lihim na sandata. Isang sandata na may potensyal na baguhin ang paraan ng pakikidigma at mapawalang bisa ang isa sa pinakamalalaking kalamangan ng Kyiv. Ilang buwan ding pinino ng mga Russian na developer at inhinyero ang sistemang ito bago ito inilabas para sa unang pagsubok sa totoong labanan. Naniniwala sila na ito na ang sandali na muling mapupunta sa kanila ang pabor ng laban. Nagkamali sila. Nabigo ang lihim na sandata ng Russia sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya napilitan na naman ang mga komandante ng Kremlin na bumalik sa pagpaplano. Ang sandatang tinutukoy ay kilala bilang Arena M. Hindi ito isang missile o drone, kundi isang sistemang aktibong proteksyon o APS. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang APS ay isang sistemang idinisenyo upang aktibong pigilan ang pinsala sa mga sasakyang militar, tulad ng mga tangke at armored infantry vehicles, mula sa mga sandata gaya ng rocket at missile. Kabilang sa mga kilalang, halimbawa ang Trophy System ng Israel at Quick Kill APS ng Estados Unidos. Nakapag-develop at nakagamit na rin ang Russia ng ilang sistemang aktibong proteksyon sa paglipas ng mga taon. Kabilang na ang Arena na original na idinisenyo noong unang bahagi ng dekada 90 upang kontrahin ang mga banta tulad ng rocket-propelled grenades at anti-tank missiles. Sa 2026, gayunpaman, ang pinakamalaking banta sa armor ng Russia ay hindi mga rocket, kundi mga drone. Ang Ukraine ay nakabuo ng isa sa pinakamalaki at pinakamalalakas na fleet ng unmanned aerial vehicles, UAVs, sa buong mundo, na may napakaraming uri ng drones para magsagawa ng mga precision strike laban sa kanilang kalaban. At ginamit nila ang mga drone na yon ng napakahusay. Winasak ang libo-libo at libo-libong mahalagang kagamitan ng Russia, mula sa mga tangke at armored fighting vehicles hanggang sa mga armored personnel carriers, engineering vehicles, command posts, artillery, radars, rocket launchers, at marami pang iba. Habang umuusad ang digmaan, naging napaka-epektibo ng mga UAV ng Ukraine sa mga lugar sa unahan ng labanan, kaya tuluyang binago ng mga commander ng Russia ang kanilang mga taktika. Sa simula, labis silang umasa sa kanilang kalamangan sa armor, nagpapadala ng malalaking hanay ng armor at mga mechanized assault groups sa mga bayan, lungsod, at mga pamayanan, umaasa sa dami ng kanilang nakabaluting sasakyan at tindi ng putok upang basagin ang mga depensang linya ng Ukraine. Ngunit, nang magsimulang patumbahin ng mga operator ng drone ng Ukraine ang tangke, pagkatapos ng sasakyan, napagtanto ng Kremlin na hindi na nila kayang basta-basta na lang itapon ang kanilang mga armor ng ganoon kadali. Kaya, nagsimulang hindi na gaanong gamitin ng Rusya ang mga tangke at armored vehicles. At sa halip, ay umasa sa maliliit na assault group ng mga sundalo nang napilitang magmartsa papasok sa teritoryo ng kalaban nang naglalakad o sakay ng mga simpleng sasakyang sibilyan tulad ng dirt bike at SUV. Dahil dito, naging mas madali ang buhay para sa Ukraine. Dahil ang iba't ibang unit at batalyon ay mas madaling makapagpatibay at may pagtanggol ang kanilang mga posisyon ng mas epektibo, nang hindi na kailangang mag-alala na padadalhan sila ng 12-12 ng tangke. Samantala, nagsimula ng magtrabaho ang mga military engineer ng Kremlin sa mga paraan para gawing mas matibay ang kanilang mga armored vehicle laban sa mga pag-atake ng Ukrainian UAV. Diyan, pumapasok ang Arena M, isang bago at pinahusay na bersyon ng Arena APS. Sinasabi ng mga opisyal ng Russia na kayang harangin ng Arena M ang mga projectile na nanggagaling mula sa kahit anong direksyon. Ginagawa nito sa pamamagitan ng paggamit ng multifunctional Doppler radar na nag-i-scan sa paligid para sa anumang mabilis na paparating na projectile tulad ng mga misil na panlaban sa tangke o mga RPG. Kapag may banta na natukoy, automatikong sinusukat ng onboard computer ng Arena M ang bilis, direksyon at tinatayang daraanan ng banta. Pagkatapos, bago tumama ang projectile, nagpapaputok ang Arena M ng sarili nitong protektibong pampasabog. Papunta rito, nagpapakawala ng mga pira-pirasong metal sa daraanan ng projectile upang pasabugin ito sa ere o durugin bago pa ito makarating sa sasakyan. Noong una, dahil ang sistemang ito ay dinisenyo para tukuyin at tumugon sa mga target na mabilis gumalaw, hindi ito itinuring na epektibo laban sa mga drone na mas mabagal kumilos kumpara sa mga misil at rocket. Pero dahil naging malaking banta na ang mga drone, nagpasya ang Rusya na pagandahin pa ang Arena M para mapaglabanan ang mga ito. At noong Hulyo 2026, matapos ang ilang buwang pagtatrabaho, nagsimulang ibahagi ng mga pinagkukunan mula sa Rusya ang balita na ang mga pangunahing tangke ng labanan na T-72B at T-72B3A na nilagyan ng pinakabagong bersyon ng Arena M APS ay inihahanda na para suportahan ang mga pagsalakay sa harapan laban sa mga posisyon ng Ukraine. Ayon din sa mga ulat, kaya na raw ngayon ng Arena M na salagin hindi lang mga misil na panlaban sa tangke at mga kanyon na bala, kundi pati na rin mga FPV drone. May potensyal itong baguhin ang lahat. Kung totoong natuklasan na ng Rusya kung paano gawing halos hindi mapasok ng drone ang kanilang mga tangke at armored vehicle, maaring biglang tuminde ng ilang ulit ng kanilang mga pagsalakay. Hindi na kailangang maging sobrang maingat at konserbatibo ng Kremlin sa paggamit ng kanilang mga armored asset. Bigla na lang, maaring harapin ng Ukraine ang napakaraming hanay ng mga tangke, handang butasin ang kanilang mga depensang linya at gawing guho ang kanilang mga kuta. At wala na silang epektibo o maaasang paraan para labanan ang mga ito. Samantala, maaring doblehin ng Rusya ang kanilang pagsisikap
Sinasamantala ang mainit na mga buwan ng tag-init upang simulan ang isang matapang na bagong opensiba sa mga mahahalagang lugar sa harapan at posibleng masakop ang mga pangunahing teritoryo na magbibigay daan sa kanila na sumulong at makamit ang mas malalaking tagumpay. Kahit na libu-libong mga tangke at armored na sasakyan nito ang nawasak na, isa pa rin ang Rusya sa may pinakamalaking hukbo ng mga tangke sa buong mundo dahil sa napakalaking imbakan nito ng mga sistemang mula pa noong panahon ng Soviet. At kahit na marami sa mga sistemang yon ay dekada na ang tanda at may iba't ibang depekto kumpara sa mas modernong mga tangke, hindi pa rin sila walang silbi. Mayroon pa rin silang napakalalakas na mga kanyon kayang wasakin ang mga sasakyan, estruktura at mga sundalo sa kanilang daraanan. Sa madaling salita, kahit naging napakalakas ng papel ng mga drone sa digmaan, ang mga tangke at armored na sasakyan ay may potensyal pa ring magdala ng malaking pagbabago. Kailangan lang ng Rusya na makahanap ng paraan para mapataas ang kanilang kakayahang mabuhay at manatili sa labanan ng sapat na matagal para makagawa ng pagbabago. Hanggang sa puntong yon, lahat ng kanilang pagsisikap ay nabigo. Ang paglalagay ng improbisadong pananggalang laban sa drone sa mga tangke tulad ng mga co-cage halimbawa ay hindi talaga gumana. Sinubukan ng mga tropang Ruso na mag-welding ng mga spike, rehas, lambat at wire net sa ibabaw ng kanilang mga tangke para mas mahirapan ang mga drone ng Ukraine na tamaan ang kanilang mga mahihinang bahagi. Pero mabilis ding nakahanap ng paraan ang mga piloto ng Ukraine para malusutan ang mga depensang ito, tulad ng paggamit ng bomber drone para butasan ang mga co-cage mula sa itaas bago magpadala ng strike drone sa mga siwang na yon para tapusin ang trabaho. Pinalala rin ng mga co-cage ang buhay ng mga crew ng tangke ng Ruso. Dahil sa dagdag na bigat, bumagal at naging mas mahirap imanyobra ang kanilang mga sasakyan. At dahil sa mga spike at iba pang idinagdag, naging delikado rin ang pagpasok at paglabas sa mga tangke na ito. Pero ang pagdagdag ng Arena M ay tila mas malaking hakbang para sa Russia. Hindi nito gagawing hindi matalo ang mga tangke dahil may ilan pa ring masisira at masusunog at kilala ang sistema na may ilang limitasyon. Tulad ng katotohanang, kaya lang nitong magdala ng 12 interceptor projectile sa isang pagkakataon. Ibig sabihin nito, ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay magpadala ng 12 drone papunta sa isang tangke para maubos ang EPS nito bago magpadala ng panghuling pang-ataking UAV na maghahatid ng pangwakas na dagok. Gayunpaman, ang 12 bala na yon ay makakatulong para bigyan ng mahalagang oras ang mga tangke ng Russia na makausad sa larangan ng labanan at makaputok ng kanilang mga armas sa depensa ng Ukraine. Maaari rin nilang bigyan ng pagkakataon ang ibang mga sasakyan o mga sundalong impanterya na sumunod sa likod ng kanilang mga tangke at lusubin ang mga posisyon ng Ukraine. Dagdag pa rito, kung biglang kailanganin ng Ukraine na gumamit ng 10 beses na mas maraming drone para mapabagsak ang bawat tangke ng Russia, magbabago ng malaki ang ekonomikong kalagayan ng digmaan. Mapipilitan ng Kyiv na gumastos ng mas malalaking halaga ng pera at materyales sa paggawa ng mga drone kung gusto nitong patuloy na mapigilan ang mga nakabaluting puwersa ng Kremlin. At nangyayari ito sa panahong talagang dehado ang Russia. Nahihirapan ang mga puwersa nito na makamit ang anumang makabuluhang tagumpay sa mga frontline at sa ilang lugar ay napapaurong pa nga sila. Umabot na sa hindi na napapanatili ang mga kaswalti nito at hindi na nakakakuha ang Kremlin ng sapat na bagong tropa para palitan ang mga namamatay at nasusugatan sa Ukraine. At kahit sa sariling bayan, literal na nasusunog ang Russia dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga Ukrainian UAV sa mga target tulad ng mga oil refinery, supply lines, command post at mga pasilidad ng lohistika. Sa wasak na ekonomiya at pabawas na pag-asa ng tagumpay araw-araw, kailangan ng Russia ng paraan para mabago ang takbo ng laban. Kailangan nitong maibalik ang mga nakabaluting puwersa nito sa labanan. At ang Arena M ang tila nag-iisang paraan para mangyari yon. Ang natitira na lang ay subukan ito. Noong huling bahagi ng Hulyo, dumating ang pagsubok na yon. Pero bago natin tingnan kung ano ang nangyari at kung paano ito nakaapekto sa magkabilang panig, nanonood ka ng The Military Show. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yon na ang tamang panahon. Noong Hulyo 22, inilunsad ng mga puwersa ng Russia ang pinakamalaki nilang mekanisadong pag-atake sa loob ng ilang buwan sa sinakop na rehiyon ng Donetsk sa Ukraine. Ibinahagi online ng Azov Brigade ng Ukraine ang mga detalye ng pag-atake. Noong Hulyo 22, ang mga mananakop gamit ang mga puwersa ng ika-8 at ika-41 na hukbo kasama ang ika-9 na Tank Division sinubukan ang isang pag-atake sa sektor. Hawak ito ng unang Corps Azov ng pambansang gwardiya ng Ukraine na kinabibilangan ng 12 ng unit ng mga armored at magagaan na sasakyan. Dagdag pa sa mga ulat ng balita na pag-alaman na ang mga tangke, mga nakabaluting sasakyang panlaban, mga rocket system na BM-21 Grad, mga komersyal na truck at mga sumusuportang infantry ay lahat kasali sa pag-ataking ito. Kasama na ang maraming pangkat na tig-2 tao sa motorsiklo na kumikilos ng hiwalay sa pangunahing mekanisadong puwersa. Iniulat ng Azov Brigade na umasa rin ang Russia sa kanilang Gerbera at Lancet strike drones sa pagtatangkang kontrolin ang himpapawid sa ibabaw ng labanan kasama ang Tornado S Multiple Launch Rocket System MLRS. Ito ay isang malaking puwersa na matagal nang hindi naranasan ng Ukraine sa loob ng mahigit 1 taon. Iniutos din ng mga komander ng Russia na mag-iwan ng malalaking agwat sa pagitan ng bawat sasakyan ang kanilang puwersa, marahil upang bigyan ng espasyo para makamanobra o makaiwas kung sakaling makatagpo sila ng mga mina, rocket o drone. Dagdag pa rito, ang malaking mekanisadong puwersa ay sumulong mula sa iba't ibang direksyon, sabay-sabay na papalapit sa ilang maliliit na pamayanan sa paligid ng baryo ng Shakov. Mula
Mukhang ito ay isang matalinong tactical na desisyon. Sa halip na umatake, gamit ang isang siksik na hanay, hinati ng Russia ang kanilang mga puwersa at nagbigay ng mas maraming problema sa Ukraine na kailangang harapin. Iniulat ng Azov na tumagal ng humigit kumulang 4 na oras ang pag-atake at hindi ito nagtapos ng maganda para sa mga Ruso. Marahil ay inasahan nilang hindi aasahan ng Ukraine ang ganoon kalaking armadong puwersa na darating sa kanilang pintuan. Maaring inisip nila na matapos ang napakaraming buwan ng pakikitungo sa maliliit na unit ng umaatake, baka nakalimutan na ng mga tagapagtanggol ng Ukraine kung paano harapin ang mga tangke at mga armored na sasakyan. Umasa rin sila na ang Arena M ang magiging game changer, ang lihim na sandata na walang sagot ang Ukraine. Lahat ng mga pag-asang yon ay napatunayang walang basehan at gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang partikular na bahaging ito ng harapan ay lalo pang pinoprotektahan at ang militar ng Ukraine ay hindi basta-basta umaasa sa tsamba o nagbabaka sakali lang. Marami silang aktibong hakbang na ginagawa para maprotektahan ang mahalagang teritoryo at maghanda sa anumang maaaring mangyari. At higit pa silang handa para pigilan ang pag-atake ng Russia. Pagka-detect ng mga reconnaissance drone ng Ukraine sa paparating na puwersa, agad na isinagawa ang isang mabilis na tugon na plano. Iniulat ng Azov na ang sarili nilang tropa, kasama ang mga nakatalagang unit, ay nahulaan ang mga daraanan ng mga Ruso at hinarangan ang mga ito. Naglagay sila ng mga mina at hadlang, gumamit din sila ng mga tactical na airstrike upang sirain ang mga tulay malapit sa ilog na dumadaloy sa paligid at sa loob ng baryo ng Shakove na nagpatigil sa pag-usad ng kalaban. Dahil walang malinaw na daan pasulong, sinubukan ng mga Ruso na magtayo ng mga pontoon bridge upang makagawa ng mga bagong tawiran patawid sa ilog. Sa paggawa nito, nagbigay lang sila ng mas maraming target para sa Ukraine na tutukan. Sa loob ng ilang minuto, napuno ng mga FPV drone at mabibigat na bomber drone ang himpapawid sa ibabaw ng labanan. At umasa rin ang Ukraine sa mga kalapit na unit ng artilleria upang paulanan ng putok mula sa itaas ang mga puwersa ng Russia. Nawasak ang Tornado S MLRS ng Russia habang winasak ng mga taktikal na pag-atake mula sa himpapawid ang mga pontoon bago pa man ito magamit. Tungkol naman sa kanilang mga tangke at iba pang mga armored na sasakyan, marami rin sa mga iyon ang nawasak. Kabilang na ang mga may Arena M. Kitang-kita sa video ang isang T-72B3A na tangke na tinamaan ng drone strike habang umaandar bago pa dumating ang karagdagang mga UAV para tapusin ang trabaho. Walang mga larawan o video na nagpapakita na gumagana talaga ang Arena M para hadlangan ang anumang Ukrainian UAV. Hindi ibig sabihin nito na hindi ito gumana kahit kailan dahil ayon sa ulat ay 4 na oras ang labanan at ilang minuto lang ng video footage ang available mula rito. Maaring nagtagumpay nga ang Arena M na pabagsakin ang ilang drone. Pero sa huli, malinaw na hindi ito sapat para mapanatiling buhay ang mga tangke ng Russia nang matagal para magtagumpay ang pagsalakay na ito. Ang mga numero na mismo ang nagsasabi. Ulat mula kay Azov, bunga ng profesional na aksyon ng lahat ng unit na kasali sa ilalim ng pamumuno ng unang Corps Azov ng Pambansang Gwardiya ng Ukraine. Gamit ang barrel artillery, multiple launch rocket systems at attack drones, ang mga sumusunod ay nawasak. 7 tank, 6 na armored combat vehicles, isang BM-21 Grad MLRS, isang Tornado S MLRS, 3 unit ng espesyal na kagamitan at 47 unit ng magagaan na sasakyan. 123 mananakop ang napatay at 29 ang nasugatan. Napigilan ang mekanisadong pag-atake. Nanatiling tahimik ang Ministriya ng Depensa ng Rusya tungkol sa operasyon. Malamang dahil sa hiya at kahihiyan sa laki ng kanilang kabiguan. At kahit na may posibilidad na may ilan sa mga infantry o motorcycle teams na nakalusot sa pangunahing lugar ng labanan, ang pag-ataking ito ay maituturing na isang sakuna para sa mga puwersa ng Kremlin. Maraming Russian military bloggers ang nagsabi ng ganoon. At ilan sa mga pinakakilalang personalidad ay kinondena ang mga komander ng Kremlin dahil sa pagbibigay ng pahintulot sa isang atake na sa tingin nila ay napakabobo at walang saysay. Ang channel na Officer on the Front halimbawa ay sumulat, sa panahon ng ganap na paghahari ng mga drone, ang pagpapadala ng mga mekanisadong kulum sa harapang pag-atake ay hindi taktika, kundi pagpapakamatay. Hindi ito digmaan. Isa itong massacre na isinagawa ng mga inutil mula sa Central Military District. Ang bagong active protection system ng T-72, walang silbi, wala itong nailigtas. Hindi ito gumana. Hulyo na ng 2026 at ang ating mga inutil na general ay patuloy pa ring sumusugod ng hanay-hanay. Nakakahiya ito. Ito na ang sugdulan ng kainutilan. At ang mga ganitong desisyon ay dapat managot ng lubusan. Ang manunulat at aktivistang politikal na Ruso na si Vladimir Kucherenko, mas kilala sa kanyang sagisag panulat na Maxim Kalashnikov, ay sumang-ayon. Sumulat siya sa Telegram, ipinahayag ni Kalashnikov ang kanyang pagkabigla na ang ganitong mga pagsalakay ay patuloy pa ring isinasagawa sa ika-5 taon ng digmaan. Kahit na dapat ay alam na ng lahat ang banta ng digmaang gamit ang drone. Ipinagpatuloy niya ang panawagan na ang mga nagbibigay ng utos para sa ganitong mga pagsalakay ay dapat managot. At sinabi niyang ito lamang ang tanging paraan para matapos ang walang habas na patayan. Hindi ito ang pananaw ng mga karaniwang Ruso. Ito ay pananaw ng ilan sa pinakamatinding nasyonalista ng bansa. Yung mga taong gusto nilang makita na lipulin ng hukbong Ruso ang Ukraine. Gaya ng pagkakakilala natin dito at karamihan sa kanila ay sang-ayon na tiyak na mabibigo ang kasalukuyang estratehiya ng bansa. At hindi mahirap makita kung bakit. Sa loob lamang ng ilang oras, nawalan ang Russia ng maraming mahalagang kagamitan at humigit kumulang 150 sundalo. At wala itong anumang naging progreso. Ibinuhos nila ang lahat sa Arena M.
Naniniwala na ang sistemang ito ang magdadala ng pagbabago. Tinagnal pa nga nila ang mga spike at cage mula sa kanilang mga tangke dahil sobrang kumpiyansa sila na ang bago at mas pinahusay na APS na ito ay higit pa sa sapat para mapanatiling ligtas ang mga ito. Ngunit ayon sa ebidensya, hindi ito naging sapat. Pinag-aralan ng mga analyst ang mga footage mula sa labanan at may ilan na nagsasabing hindi man lang nagpaputok ang Arena M, habang ang iba naman ay naniniwalang nakapagpagbagsak ito ng ilang drone bago maubusan ng bala. Sa kahit anong paraan, malinaw ang naging konklusyon. Hindi ito ang game changer na gusto ng Kremlin. Hindi ito sapat na malakas. Ibig sabihin, wala pa ring sagot ang Russia sa dominasyon ng Ukraine pagdating sa mga drone. Hanggat nagpapatuloy yon, mananatiling hirap ang mga puwersa ng Kremlin. Napipilit ang mamili sa pagitan ng dalawang taktikal na paraan na pareho namang napatunayang hindi epektibo. Sa isang banda, maaari nilang ipagpatuloy ang pagbabalik ng mga tangke at paglulunsad ng mas maraming mekanisadong pag-atake. Umaasang ang dami ng kanilang armor ay sapat para mapabagsak ang depensa ng Ukraine. Ngunit malabong mangyari yon dahil napatunayan na ng Ukraine sa hindi mabilang na pagkakataon ng kanilang mga drone ay kayang-kaya kahit ang pinakamagagaling na tangke ng Russia. Sa kabilang banda, maaring sundin ng Russia ang payo ng mga military blogger at itago na lang ang kanilang armor bilang reserba at utusan ang kanilang mga inhinyero na pagbutihin palalo ang Arena M. Samantala, wala itong gaanong pagpipilian, kundi ang patuloy na magpadala ng maliliit na grupo ng mga sundalo papunta sa mga posisyon ng Ukraine. Umaasang may ilan na makakalusot at makakagulo sa loob ng kalaban. Mas hindi ito gaanong mapaksayang estratehiya, pero napakaliit ng tsansa na magbunga ito ng malalaking tagumpay na gusto makita ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya para patunayan ang paniniwala niyang maaari pa ring mapanalunan ang digmaang ito. Kaya naman, nananatiling parang nakabitin sa ere ang hukbong Ruso na ipit sa sitwasyong kahit anong gawin ay mali, kung saan lahat ng paraan ay pumapalpak at maging ang pinakamaliit na pang-usad ay halos imposibleng makamit. Samantala, lalo pang lumalakas ang militar ng Ukraine. Kamakailan lang ay nagtalaga ang bansa ng bagong matapang na Commander-in-Chief, si Major General Mikhailo Drapati, na maaari mong makilala pa ng mas mabuti sa video na ito. O kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa pangmatagalang plano ng Kyiv na pilitin si Vladimir Putin na makipagnegosasyon at wakasan na ang labang ito, panoorin mo ang video na ito. At sa huli, para sa mas marami pang breaking news reports, malalim na pagsusuri at detalyadong pagtalakay ng pinakamalalaking labanan kagamit ang militar at mga taktika sa digmaan ng Russia at Ukraine, mag-subscribe ka na sa Military Show na yon.